12 tips para hindi magsasawa ang isang lalaki sa'yo. Alam mo katambay, sa early stage ng relationship nyo, mararamdaman mo na sobra yung pagmamahal ng lalaki sa'yo, yung pinapakita niya, effort, lahat-lahat, ramdam na ramdam mo yun at sobrang saya ng relationship nyo, pero hindi naman lahat. Pero mostly talaga, ganun ang early stage ng relationship. Din nga lang, habang nagtatagal, nawawalan siya ng gana o nagsasawa siya sa'yo. So, ano ba yung 12 na tips ko sa'yo para maiwasan na mawalan siya ng gana sa'yo or magsawa siya sa'yo? Okay? So, proceed na tayo sa number 1. Number 1. Respetuhin mo ang kanyang pagkalalaki or ang lalaki niya. Iba ata yun ah. God gave us the responsibility to lead. So, kailangan na respetuhin mo yon. Ibigay mo yung authority sa isang lalaki na maging barangay captain, mayor, governor, or presidente sa buhay or sa relationship nyo. Lalong-lalo na sa mag-asawa, wag na wag mong aapakan yon. Respetuhin mo siya. Like for example, when it comes to decision making, make sure or always na mag-ask ka or ilapit mo, i-convince. Hindi naman i-convince. Anong tawag doon? I don't know the exact words para doon. Pero make sure na alam niya yung mga decision na yon. Mas maganda na siya ang mag-decision para sa inyong dalawa. Respetuhin mo siya. Sabihin nyo sa akin, kuya, paano naman kasi decision niya, mga ganito. Depende naman kasi yan. Kung alam mo na hindi maganda para sa relationship nyo, para sa mga anak nyo, kung may anak kayo, huwag ka mag-agree, depende yan. Pero make sure na most of the time ay ibigay mo sa kanya yung authority na mag-decide. Number 2 ay huwag masyadong maging needy, clingy, nagger, selos, at huwag palaging galit. Yan yung mga toxic at ayaw ng isang lalaki kung saan madalas ay nagsasawa ang karamihan sa mga lalaki kapag nakikita nila na taglay ng mga babae ang ganon. Nagiging nagger mo, clingy mo, sobrang selos, laging galit, magsasawa talaga ang isang lalaki sa'yo. Iwasan mo yun ha. Number 3, be mysterious. One of the reason kung bakit nagsasawa ang isang lalaki sa'yo dahil alam niya ang lahat about sa'yo. Alam niya lahat ang ikaw. So if you want to maintain yung gana ng isang lalaki sa'yo, be mysterious ka. Kung hindi siya interesado sa bagay na yon, huwag mong palaging sinasabi or ino-open sa kanya. At hindi lahat ng bagay ino-open mo sa kanya. Make sure na magtitira ka pa din ng mga bagay or mga some kind of sikreto. Pero secret, lalo-lalo na kung mag-asawa kayo, ibang usapan na yon. Para meron siyang hahabol-habulin sa'yo, hahanap-hanapin ka sa'yo. Always remember ng instinct ng isang lalaki or nagaganahan ng isang lalaki kapag naghahunt ang mga yan, naghahabol ang mga yan, kapag nagiging mysterious ka, kapag nagkakaroon ng challenge bago nila makuha. Kung wala yon, mawawalan siya ng gana. Make sure to give him a challenge bago niya makuha ang bagay na gusto niya. Para hindi siya magsasawa sa'yo. I can feel it. Number 4. Take time na enjoy mo ang buhay na outside ng relationship nyo. Sometimes hindi nasasabi ng lalaki yon, pero trust me kaming mga lalaki, gusto din namin na enjoy nyo yung buhay nyo sa mga kaibigan nyo or sa paligid nyo. Except kapag lalaki na yan, sobrang siloso. Ay naku, ang sarap hampasin ng tsinelas pag ganun yung lalaki. Pero kapag nasa great guy ka, ayaw nila na masyadong nakafocus sa kanila yung attention mo. Na palagi na lang na kami yung kinakausap nyo, kami na lang. Gusto din namin na mag-enjoy kayo outside our relationship. Kasi hindi lang naman sa akin umiikot ang mundo mo eh. Okay? So, mahalaga na magkaroon ka din ng interaction outside our relationship. Kasi sa totoo lang, nakakasawa kapag palaging tayo na lang magkasama, tayo laging nag-uusap, tayo na lang, nakakaumay din yan sometimes. So, make sure to take time na mag-enjoy outside our relationship. Once again, outside our relationship. Number 5. Alalahanin mo ang mga bagay na nagustuhan niya sa'yo noon. Napapansin mo, nararamdaman mo ba na nagsasawa na siya sa'yo? Nawawalan na siya ng gana sa'yo, nawawalan na siya ng interest dahil nakakalimutan mo na ayusin, i-develop, or whatever yung mga bagay na nagustuhan niya dati sa'yo. Like for example, nagustuhan niya yung skills mo or yung talent mo sa pagkanta, wala na, hindi mo na masyadong ginagawa sa kanya, hindi mo na masyadong kinakantahan, or hindi mo na masyadong dinedevelop yung skill mo na yon. Or yung sabi na natin na kapag tumingin siya sa outside na appearance mo, baka nagiging losyang ka na. Baka hindi mo na na-maintain yung ganda mo, yung sexy mo. So, make sure na alalahanin mo kung ano yung mga bagay na nagustuhan niya sa'yo dati. Improve mo ulit yon. Para
babalik yung gana niya sa'yo. Number 6. Gawin ulit ang mga bagay na ginagawa niyo dati. Kasi sometimes, lalong-lalo na kung tumatagal yung relationship nyo, nawawalan na ng gana or nagsasawang isang lalaki sa'yo dahil sa boring na ang environment nyo, wala nakalimutan nyo na gawin yung mga bagay na ginagawa nyo, lalong-lalo na nung early stage pa lang ng relationship nyo. So dati, siguro mahilig kang lumabas dati, pero pasyal-pasyal din ngayon. Baka nakakalimutan nyo na. Dati, nag-e-enjoy kayo na manood ng mga movies, ng mga teleseries, baka ngayon, nakakalimutan nyo na. Just remember that, lalahanin mo yung mga bagay na ginagawa nyo dati, na nagbibigay ng saya sa inyo, ng katuwaan, itry nyo na gawin, baka nakalimutan nyo lang. Baka lang naman. Number 7. Huwag masyadong pinipressure ang isang lalaki. Nakakasawa po yun. Responsibilities ng lalaki na i-provide ang mga kailangan mo, i-provide ang kailangan ng pamilya, pero sometimes, huwag mo siyang ipe-pressure. Kasi, baka nahihirapan talaga yan. Yung mga tipong, mahal, kailangan natin ng ganito. Mahal, kailangan natin ng ganito. Mahal, kailangan natin ng ganito. Nape-pressure na siya. Napapagod na nga siya eh. Sa mga time frames mo, sa mga dinudulog mo sa kanya. Sometimes, kahit na kailangan mong sabihin sa kanya, pero kung alam mo na ma-pressure siya, huwag mo munang sabihin. Kasi alam mo kapag nape-pressure ka, hindi mo alam yung gagawin mo eh kapag nape-pressure ka. Di po ba? Like for example, ang isang condenser, kung alam niyo yung condenser, imagine niyo na lang isang lata kung saan punong-puno ito ng steam. Okay? Pressurize yan. Kunting pitik mo lang dyan sa sabog na yan. Kasi pressurize yan. Ibig sabihin, hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gawin kapag nape-pressure yan. So sometimes, huwag mo siyang i-pressure para hindi siya magsawa sa'yo. Kasi mas magandang maramdaman niya yung support mo, maramdaman niya yung respeto mo at yung care mo. Kaya siyempre, ni-pressure mo siya. Number 8. Palagi mo siyang i-appreciate or bigyan ng reward every time na meron siyang magawa. Sa mga bagay na, halimbawa, meron siyang i-provide na kailangan nyo, bigyan mo siya ng reward. Hindi naman kailangan na material. Magpasalamat ka sa kanya, sabihin mo, thank you, mahal, sa pagpo-provide mo. Thank you dahil palagi kang andyan. Maraming salamat sa sakripisyo mo. And pagdating sa reward, sa mga mag-asawa to ha, bigyan mo siya ng magandang performance. Why not? Alam mo ba paano magkaroon ng magandang performance? Alam nga, ni tutor pa kita. Wala, bawal yon. Bawal dito sa Facebook, bawal din sa YouTube yon. I-discover mo na lang na kasama siya. Palawakin mo ang imahinasyon mo. Number 9. Ito ay para sa mga mag-asawa. Huwag mong ipagkait ang sex sa kanya. Ito ang katotohanan. Kung gaano yung desire nyo na magsalita, na kausapin yung partner nyo, ganun din ang desire ng lalaki pagdating sa sex. Kung gaano nyo kagusto na magsalita, ganun din kagusto ng lalaki na makipag-sex. Para sa mag-asawa lang to. Huwag mong ipagkait sa kanya yon kung kailangan niya, kung gusto niya yon. Kasi karapatan niya yon. And, responsibilidad mo din bilang asawa na ibigay yon. Wala kang karapatan na ipagkait yon sa kanya. Gusto mo din naman. Wala ko baka ikaw pa nagaya. No. Ikaw pa no. Paalala ko lang, kapag yung asawa nyo ay sobra nasa adikan sa sex, baka may disorder na yan. So, ipacheck nyo sa mga psychiatry, sa mga psychologists. Masyadong mataas na pagnanasa pagdating sa sex, ibang usapan na yan, ipacheck up nyo na siya. Number 10. Makinig ka din kasi sa kanya. Karamihan sa mga babae talagang madaldal ang mga yan, utak ng putak. Pero hindi ko pa naman naramdaman kasi yung partner ko ngayon, honestly, mas maingay ako sa kanya, mas madaldal ako sa kanya. So, pero napapansin ko at nakikita ko pati mga kapatid ko, sobra kawawa yung mga bayaw ko sa ginagawa nila. Mga parang machine gun. Kaya nagsasawa ang isang lalaki sa iyo. Pero hindi ko naman nagsasawa yung mga bayaw ko kasi mababait talaga mo. Yep. Ito. Kaya nawawalan ng gana ang isang lalaki sa'yo, nagsasawa ang isang lalaki sa'yo dahil hindi ka nakikinig sa kanila. Hindi yung palaging ikaw na lang na ikaw, side mo, ng palaging mong sinasabi sa kanya, puro side mo, yung mga bagay na nasasaktan ka, pero hindi mo nilalagay yung paa mo sa kanyang sapatos, or hindi mo siya pinapakinggan. Maybe you're listening lang, pero hindi talaga yung tumatago sa puso mo, yung talagang, tignan mo din kung ano yung side niya, ano yung dinudulog niya sa'yo, ano yung gusto din niya. Hindi yung puro palagi kang naka-defense. Number 11.
alamin kung paano siya mag-isip. Laging na magkaiba kayo ng mga ideas, magkaiba kayo ng mga opinions, magkaiba lahat. Kasi hindi mo inaalam kung paano siya mag-isip, kung paano yung way niya to handle or any of your paano po pa ito ipaliwanag? Kasi palagi na lang na magkaiba kasi kayo magkaiba kayo ng paraan ng pag-isip, like iba sa'yo, iba sa kanya. Kaya nga nagsasawa na siya kasi palagi na lang magkaiba. Wala man lang yung mga bagay na mag-go kayo or magkatunusan kayo. Magkatunusan? Tagalog ba yung magkatunusan? Anyways, basta yon, walang basta yon. Kailangan na alamin mo kung paano siya mag-isip at pakibagayan mo yon or isupport mo siya doon. Number 12. Last but not the least, the principle of adobo. Ooh, first time nyo marinig to, no? Let me give you an example. Kapag palaging everyday na adobo ang kinakain mo, ang inuulam nyo, di ba magsasawa ka? Oy, adobo ang in-example ko, hindi rice. Kasi alam ko na hindi ka talaga magsasawa sa rice. Adobo ang palaging ulam nyo. Kahit sobrang sarap ng adobo na yan, kung everyday na adobo, 1 month kaya na adobo, magsasawa ka, di po ba? Except naman kung carnivores ka, baka carnivores ka talaga. Pero karamihan sa atin talagang magsasawa kapag palaging yun na lang ang lagi niyang inuulam or natitikman. So anong dapat mong gawin para hindi ka magsawa na palaging adobo? Lagyan mo ng twist. Adobo na yon, parang ikaw yon. Everyday na ganun na lang, everyday na ikaw yon. So di ba nakakasawa yon? Adobo na chop suey the other day, adobo na may pechay. Pwede ba yun? Ay, di separate mo yung pechay. The other day, adobo na may patatas. Pwede. The other day, adobo na may gabi. Pwede. The other day, just like that. Lagi mo ng twist. Or in short, lagi ka mag-isip ng paraan para magkaroon ng twist yung relationship nyo. Para hindi kayo magsawa. Para hindi siya magsawa. Like, everyday routine nyo, pagising nyo ng umaga, kape agad, bigyan mo some kind of twist na maybe mag-jogging din tayo, ganon. Or pagdating sa tanghali, lagi na lang na kain lang ganon, matulog agad. Bigyan mo na siya ng twist. Pwede bang maglaro tayo ng chess? Ganon. Or bago matulog, palaging salpukan agad. Bigyan mo siya ng twist. Abulin mo din naman ako Ganon. Always think ng mga bagay na magkakaroon ng twist para hindi siya magsawa sa'yo. Anyway, yun lang yung 12 na tips ko for today's video. Marami pa, pero sobrang haba na ng video natin.